Bakit napakasaklap ng kinasadlakan ng mga nasa religion at ang kanilang mga matay lumuluha? Good morning po sa ating lahat. Let me tackle a very important topic today. This is about religion. In Greek, religion means religare. It means you are the one reaching for Jesus or reaching for the Lord. Effort mo, kagagawan mo, kakayanan mo, pinamamalas mo, galing mo, 'di ba? Pero kung titignan po natin yung pinaka-flat, no? Plain truth ng Biblia sa New Testament, we are saved by grace, by Jesus alone. Let me share some experiences, marami po of mine when I was in religion. So, meron pong isang pastor. Siya po yung head ng isang institutional church na yan, na church nga namin dati. May school din yon. At ito pong pastor na ito ay makikita mong controlling. No? Mga bagay na ngayon natutuwa ako dahil ito ay mga bagay na isineshare ko na lang po. Maraming mga bagay na na-realize ko when I embrace full grace teachings na talagang nakakapanghinayang na isinapumuhay ko dati nung ako'y nandoon sa religion ng institutional church na yan. Hindi magandang maisip na nanghihinayang kasi isang bagay, hindi po ba? Kasi mas maganda sana yung, hey, no regrets, no? Masaya ako nangyari yan. Pero may mga things na nasayang ang buhay ko. Na, you know what? Na nandoon ako. Pero para ma-relieve naman ako, inaano ko na lang na at least kay Jesus, lahat naman ng yan may reward. Para gumaan ka naman ang pakiramdam ko. Kasi nasasayangan po talaga ako, nanghihinayang po talaga ako. Pag-pray niyo ako dyan. Dahil hindi po ako, pag naiisip ko po yan talagang, Lord, what a waste of time na isinapumuhay ko yung, mga ganyan ways, no? Institutional church, tapos na hindi namin namamalayan, may mga panloloko, especially sa money, may mga deceiving tactics, mga deceiving preachings, tapos yung mga unbiblical practices like yung slaying of the spirit, yung matotomba, tapos, di ba? Pero ako nga nagtaka sa akin yung, I think Swiss, no? Taga Switzerland na pastor. Hindi ako natomba. Sila lahat natomba, ako hindi. Sabi nga nung isang kasama ko pauwi, nasa kotse kami, sana nagtumba-tumbahan na lang daw ako. Ay sabi ko hindi. I cannot compromise the truth. Kung mo ba ginawa ng marami, totomba ako. Diba? So, things like that. Pero, ang religion po kasi, masakit yan sa bulsa. Sige po, tayo po ay magbigay na po ng example. Minsan magastos din po yan dahil minsan pag may sinabi yung pastor na ganito ganyan, ganun, leader kami dati. So, di ba? Sometimes maglalabas ka rin sa sarili mong pera. Mga ganyan. Konti lang naman, di naman masyadong marami. Pero yung stress na dulot nito, yung pagmamanipulate sa'yo, yan ang bagay na hindi maganda. Tapos, alam mo na hindi rin sila tapat sa'yo. Pag nakatalikod ka, sinisiraan ka. Mga tipong ganyan. Kaya, alam nyo, tulad ng nasa larawan na yan, ganyan ang totoong kalagayan ng mga nasadlak sa institutional church. Umiiyak, ang mga matay lumuluha sapagkat hindi nila na-experience yung Galatia 5.1. Ano ba nakalagay dito sa Galatia 5.1? Pinalaya na kayo ni Kristo, kaya wag na kayo magpaalipin muli. Hindi ba? So, napakaliwanag po ng Biblia. So, ayan gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ano pa ba yung mga experiences ko dyan? Ayun nga po, nangaral yung pastor, sila po ay pupunta ng ibang bansa. I think magko-Korea or something. I forgot the exact country, pero somewhere in Asia. So, syempre, ang pinangaral niya, parang bird. Alam mo yung bird, yung balbas ni Aaron. Yun. Meron daw oil, yung oil ipopor sa ulo, tapos yung oil na yan, mula sa ulo, tutulo pababa doon sa balbas nga ni Aaron. So, anong ibig sabihin yun, sabi niya?
Ang head yung pastor, sinabi niya. Doon pa lang sablay na siya eh. Ang head si Christ talaga, hindi naman pastor, di ba? Dahil, invento lang naman yung mga ganyan na organization eh. Sabi niya, ito raw head, ito raw yung pastor, tapos yung bird, ito na. Yung mga members daw. Kita po ninyo yan? Tapos sinasabi niya, kayo mga member ko kayo. Baka naman nakalimutan niya, ang Kristiyano po, members ni Christ, ni Jesus. So, yung mga ganyan po. Tapos, syempre, nung ipinitch niya yan, syempre, mable-bless daw yung mga magbibigay sa kanya. Agad-agad akong umuwi ng bahay, kinuha ko yung ipon ko sa alkansya, I think pumatak ito ng 1,300 something. Inipon ko po yun na mga tigli 5 piso, minsan may piso, marami po, barya-barya. Sabi nga ng mother ko, saan mo dadalhin yan? Magtutur kasi yung pastor, kanya gano'n. Aba, talaga lang kanya gano'n. Pero, ngayon, nare-realize ko, nalin lang din pala ako, Pero hindi bali na po. Mga bagay na yan sa mata ng Panginoon. All things work together for good naman po eh. At least may baon akong experience na naibabahagi ko po sa inyo. During that time, hindi ko alam, nagagawa ko ng mga videos na ganito. Ngayon, may baon ako sa inyo na naibabahagi ko rin naman dito sa channel natin. Pero, masakit pa rin sa loob na naiisip mo na nalin lang ka ng ganun, Ayun, tapos tuwing may Bible study, imbis na umuwi akong bless, uuwi ka, parang masama ang loob mo dahil alam mo, nagchichismis lang naman sila doon eh. Sunwari, Bible study, prayer meeting, pero chismis lang naman eh. So, ayan po actually, religion po ang ganon. May isang tatayo, pastor, siya daw yung pastor. Tapos, ang masaklap, ang tingin niya sa mga ito, sa mga nakaupo ay members, mga spectators. Samantalang sa Bible, si Pedro at si Pablo, hindi man sila tinatawag na pastor eh. Sabi nga niya, kayo po ay aking fellow workers. Kanya dun sa mga sinusulatan niya, hindi ba? So, yung bagay pong ganyan. Go back to the Bible. Ayan po ang truth ni Jesus, ang Biblia. And you shall know the truth. And the truth shall set you free. Kaya ako'y nakalayag dyan. Talaga naman po, wow, thank you Jesus. Nag-uumapaw ang aking pasasalamat dahil ang kabutihan mo pa rin ang siyang nangibabaw. Diba? Hindi mo hinayaan na buong Christian walk or Christian life ko, ako ay hawak sa liig ng mga taong manipulative. Hindi mo hinayaan, Panginoong Jesus. That's why I'm so thankful, Panginoong Jesus kako. So, I hope kayo magising na sa katotohanan na ang Christian life is a thankful life, a life of thanksgiving. Dahil hindi mo makontain yung kaligtasan, ibabahagi mo ito sa iba, tapos kung gusto nyo magpulong, pwede kayo magpulong kahit saan. Pero ang ideal po sa Bible talaga, kung titignan mong mabuti, is a house church. House church. Sa house. Pero ngayon, pwede kahit gawin saan eh. Pwede sa streets, basta meron lang kayong puno, upo kayo doon. Ganyan eh. Pinakomplikado lang naman yan ng mga talagang mga, ewan ko ba, mga pastor na sabi nila sila raw yung nag-aral ng Bible school, mga ganyan. I'm nothing against sa pag-aaral sa Bible school. Don't get me wrong. Ako, nakailang Bible school po ako. Pero hindi naman po yun ang point. Ang point dito, yung institutionalized church. Kasi talagang dyan, makikita po natin dyan sa mga institutional churches na yan, dyan po yumaman yung mga binabanatang talagang may mga ginagawa ng mga katiwalaan ng mga pastor, lalo sa Amerika. Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Alam niyo po yung sinasabi ko. Yung isa may-ari pa ng jet plane. Diba? Alam niyo po yun. Kung nanonood kayo ng mga sa YouTube, pinapakita, ine-expose po nga ang mga ito. So, ganun lang po. Kaya nga po manatilisan na tayong malaya sapagkat sa kalayaan natin, lalo nating nararamdaman yung presensya ng ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Yung presensya mismo ni Jesus, pumasok sa atin yan when we receive Him as Lord and Savior, when we believe in His finished work on the cross. So, kasama po dyan, pero makikita mo lahat in full scope, yung freedom, yung kalayaan, it's very important. Hindi po natin pababayaan yan na isaklawin yan ng kahit na sinong pastor na parang nagmamanipulate sa inyo. So, it was for freedom that Christ has set us free. Therefore,
remain free forever. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito, invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus. Thank you po. And Jesus truly loves us all.